Sabi ng AFP, Secretary Gibo's hasty and unreasonable decision to push for the military-led RORE operation indicates a lack of strategic thinking in managing our West Philippine Sea. It appears that his main concern is to maximize his own publicity rather than considering the potential consequences and risk of such an operation. It is concerning that he failed to take into account the high possibility of miscalculation and the potential escalation to war. Isibangag ang may author niyan, mga palangga na AFP. Well, itong letter ninyo papunta kay Bangag. Di ba, paulit-ulit namin sinasabi, andan si Atty. Vic, andan si Atty. Harry Roque, na isasalang tayo kayo dyan sa bang-bang-bang. Hindi ko nga alam mga sir, mga ma'am, bakit ngayon tahimik pa rin kayo? Naka 2-year rule na tayo, naka 2 taon na si Kuting at saka si Inday. Ano pang inaantay ninyo? Patuloy ba kayo na magsusuporta dito sa bangag, wala sa ayos, at mga kawatan? At ang nagpapatakbo ay si Lisa? Hindi si Marcos Jr. ang magpapatakbo sa Pilipinas dahil wala nga po siyang sa tamang pag-iisip. Why? Ang breakfast ay Mary J. Ang tanghalian ay bartikan, alak, then pulburon. So what do you expect? Talagang hindi lang daliri mautod sa inyo, pati liog nyo, magurgur dyan. Visit. Okay. Sabi ng mga palangga nating AFP, the moral of a significant number of our top-ranking general officers is currently low. Yan ang ginawa kay General Chofilo. Yan ang ginawa dyan sa PIDEA ng mga general, even mga lawyers. Yan ang ginawa dyan sa AFP, yung mga pinagtatanggal, pinagpa-floating. Talagang bababa ang moral ninyo hanggat pumapayag kayo, mga sir, mga ma'am, nagpapatakbo sa inyo ay bangag. You have to get up and speak up. Sabi ko nga, araw-araw, 2 taon na nga ako nagngangal-ngal dito magbasa kayo ng libro ni Atty. Vic para makita niyo yung mga ebidensya. Kung manalo ako bukas sa loto, bibilin ko lahat kukumprahin ko lahat ng libro ni Atty. Vic, pamigay ko sa mga pulis at saka sa mga inyo sa AFP para magbasa kayo, makita nyo dito kung gaano kademonyo si Lisa at si Bangag Jr. Ito ang sagot sa mga katanungan nyo. Ito ang sagot, confirmation sa expose ko. Andito po, original ang mga dokumentong nasa loob nito. You have to read para sa future ninyo. At hindi ang nagpapatakbo sa inyo ay si Lisa Tanas. Yung yawa na yan. Nag-consumption ako sa inyo mga sir. I don't know anong inaantay natin. Pero it's okay. May mga magaganda naman tayong mga balitang narating at baka yun ang inaantay nyo. Sige lang. Okay? Sabi ninyo, AFP, this can be attributed, sulat nila to kay Kuting This can be attributed to the fact that meritocracy and qualifications were not given priority when appointing AFP unified commanders. Instead, selections were made solely based on his personal choices. Saan pa magmamana yan? Diba? Ang i-appoint niya dyan na mga commanders, yung mga bangag katulad niya. It's the same thing, sir, mga ma'am, sa pag-appoint ni Bangag, ni Lisa, sa Bureau of Customs. Kila Rubio, kila Raval, kila Filimon, at si Michael Ma, kasama yan, na pagnanakaw ang ginagawa. Hindi kaming doon sa kanilang eksperyensya o anong merit, bakit kailangan sila ay ilagay dyan. Di ba? Anong kwalifikasyon nila? Kasi ang ina-appoint na mga yawa na ito ay mga kasabwat nila sa pagsasmuggle at sa case ni Gibo, yung kasabwat niya na mauto-uto niya lang na mga commander na kahit walang skill o walang knowledge, proper knowledge to deal with this kind of problem. So I'm telling you, mga bruskong mga uniformadong kapulisan at kasundaluhan, sayang naman ang inyong paging brusko, 'di ba? At paghanga namin sa inyo, kung magpapasakop lamang kayo sa mga bangag at kay Lisang kidnapper at kawatan. Araw-araw po kayo ay kinakawatan. Ang mga pamilya ninyo, ang mga anak ninyo ay kinakawatan ng kinabukasan. Sabi nyo nga dito, tuloy ko lang, the Board of Generals has become the Board of Gibo. Now you know.
Ito'y nagre-reflect sa kay Bangag Jr. at kay Lisa Tanas. Sino ba nag-appoint kay Gibo? Di ba si Lisa Tanas? Furthermore, there is frustration and anger within the AFP regarding the unceremonious relief of Vice Admiral Abet Carlos. O ayan, a 3-star general who is currently in floating status. Sino ba sa inyo? Okay? Ang nakapalo dito na ang tagal ko nang pinagsasabihan, mga kababayan, yung pagtatanggal o pagpo-float sa ating mga general. Okay? Sabi nga ni Attorney Glenn Chong, you heard it first from Maharlika Channel, from me. Yung mga floating na yan, I am concerned sa inyo. Binababoy kayo, oh. Oh. Pero tama naman nagsulat-sulat kayo, pero para sa akin, wag na kayo magsulat-sulat. Lumabas na kayo sa kalsada at magsalita kayo, you speak up, then tapusin na natin itong mga kahibangan ng mga yawa. Vice Admiral Abet Carlos, di ba? Ay 3-star general. Ganito nila binababoy, mga sir, ginoong gagmay. Ganito kayo babuyin kasi nga, ang breakfast, Mary J, ang tanghalian, alak, bartikan, ang pangpatulog bago matulog ay dumudugo na yung ilong sa kasising hot. Enough for the sulat-sulat. Lumabas kayong lahat para matapos na itong ginagawa ni Lisa sa inyo. O, sabi pa nga dito, itong si 3-star general na to, okay, floating status, sabi dito, we recognize such unfairness as Vice Admiral Carlos is a patriotic soldier with a lengthy military service to our countrymen, to our country. Yun ang sinasabi ko sa inyo, binababoy kayo. You've been there. Nag-aral kayo. Pinaaral kayo ng inyong mga magulang. Nagsunog kayo ng kilay. Dahil para maglingkod kayo sa ating sambayanang, sa flag, sa ating mga mamamayan. Sumusumpa kayo. Dumaan kayo sa rigid training. Grabe ang training ninyo. Tapos susunod lang kayo sa isang bangag. Oh my God. You have to get out from your barracks. Pumunta na kayo dyan sa gitna ng EDSA, o gusto nyo sa Maharlika Avenue, may avenue ako dyan. Dyan kayo mag-speak up. O, sabi nila, mga kababayan, Mr. President, we respectfully request your intervention to replace Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ayaw, pakikinggan kayo. O, si Lisa ang nag-appoint dyan. Our problem in the West Philippine Sea will only worsen if our defense secretary continues to prioritize his public stance instead or de-escalating the tension that he has created. In the Philippines, the concept of usurpation of power is addressed under various laws that deal with the illegal or unauthorized assumption of public office or authority.